May ibinigay na raw na mga pangalan ng model actress na si Krista Miller na mga sangkot sa droga. Sa ngayon ay 4 na artista na ang naaresto dahil sa pagkakasangkot sa illegal drugs. Muli namang umapela ang samahan ng mga artistang Pilipino na huwag nang isapubliko ang pangalan ng mga artistang hinihinalang nagdodroga. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol? Cedric, dahil tuloy-tuloy pa rin nga ang operasyon ng PNP, particular na nga dito ang QCPD, asahan na raw na may mga ganito pang pangyayari. Hindi lang daw masabi nila kung sino ang susunod na Sabrina M. or Krista Miller, kung yan daw ay patuloy na magmamatigas ang mga artista kung hindi pa rin daw sila susuko, that despite na alam naman nila na sila talaga ay sangkot sa illegal na droga. Tikom pa rin ang aktres na si Krista Miller nang balikan ng GMA News kanina sa QCPD. Hindi na raw muna siya magsasalita sa media matapos mahuli sa isang buy-bust operation nitong Biyernes. Tumangging humarap sa kamera pero nakiusap ang ama ni Miller sa publiko, huwag husgahan ang kanyang unika iha. Hindi raw totoong pusher ang anak niya. Dito na muna sa District Special Operations Unit ng QCPD mananatili si Miller habang hinihintay ang commitment order galing sa korte. Giit ng kanyang abogado, inosente si Miller sa reklamong isinampa laban sa kanya. She's innocent. Kasi siya po ay nagbibenta? Definitely, yes. And based from my interview, I can say that at the time, she was not after selling drugs. I don't think so. Tumanggi namang magsalita si Atty. Vargas nang tanungin tungkol sa mga pangalang sangkot sa drug trade na ibinigay umano ni Miller sa mga pulis. Pero ang Quezon City Police naninindigang malakas ang ebidensya nila laban kay Miller. Nasa list naman natin siya. Oo, and then may information din tayo doon sa kanya activities. Magkaroon tayo ng connection doon sa pangalang binibigay, di ba? Para sa operation. Sa ngayon, 4 na celebrity na ang nahuhuli sa pinaigting na operasyon kontra droga. Ang DJ na si Karen Bordador na nadakip sa buy-bust operation sa Pasig. Sumunod sina Sabrina M. at Krista Miller. At kagabi, arestado sa checkpoint ang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Sabi ni Riz Cortez, Pangulo ng Kapisanan ng mga artistang Pilipino sa pelikula at telebisyon, binabantayan naman daw nila ang kanilang hanay. Muli rin siyang umapila. Huwag naman daw isapubliko ang pangalan ng mga artistang nagdodroga. Wala rin anyang drug lord sa showbiz. Bago umabot dun sa point na arrestin kayo, ididemanda at baka umantong sa pagkamatay or pagkasugat ng isang artista, tigilan na natin. Cedric, hindi na ibinahagi sa atin ng Quezon City Police, of course, kung sino-sino itong mga pangalan na sinabi nga nitong si Krista Miller. At kabilang na nga rin riyan, ang mga pangalan na nauna na rin ibinigay sa kanila ni Sabrina M. na naaresto nga earlier nitong September 26. Pero ayon dito sa Quezon City Police Chief na si Senior Superintendent Guillermo Eliazar, patuloy daw nilang binavalidate ang mga information na yun. Dahil bukod nga doon sa mga nakukuha nilang mga pangalan, meron na rin talaga silang existing na listahan. At isa na nga roon na kanilang inoperate earlier ay ito nga si Krista Miller. Cedric. Sol, yung nabanggit mo na listahan na binanggit din ng District Director ng QCPD, ito ba ay may balak na isa publiko ang mga pulis katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte yung sa kanyang listahan di umano ng mga involved sa droga, Sola? Palagi nating tinatanong yan kung anong balak nilang gawin doon sa listahan, kung ito ba ipapublish din nila, i-announce din. Pero ang sabi nila, wala naman talaga daw silang karapatan na gawin ito because only the President can do this. Siya lang talaga yung parang may kakayanan at may karapatan sa ngayon na magsagaw nito. Ang purpose lamang nila doon sa kanilang listahan ay validated na itong mga ito, ino-operate na nila, sino-surveillance. Kaya sabi nga nila, kung alam daw nila na sila ay user or involved into selling, sana naman daw sumuko dahil talagang tuloy-tuloy ang kanilang magiging operasyon. Sa ayaw man daw nila sa gusto, ayaw na lang may mga sumunod para na Sabrina M. o mga Krista Miller na kanilang maaaresto. At of course, ibabalita nila ito sa media dahil hindi naman nila ito pwedeng itago sa atin. Kaya ayaw daw nilang mangyari ito at ayaw din nilang humantong ang punto na kailangan na daw itokhang ang mga ito. Kaya paulit-ulit ang kanilang apela na sumuko na sa mga authorities bago pa nila ito gawin, itong mga police operation. Pero again, going back to the question ng listahan, ang QCPD ay hindi nila ito gagawin pero alam naman natin na si Pangulong Duterte
ay nagsabi na rin siya before na meron siyang listahan na nasa around 50 lista ng showbiz personality na papangalanan din niya. Kaya nga said, patuloy ang apila ng Neres Cortez na sana naman daw wag pangalanan itong mga artista na involved sa illegal drugs. Cedric. Yung nabanggit mo na Tokhang, actually yan yung sanang pangalawang tanong ko, Sol. Eventually ba may plano ang QCPD na mag-conduct ng Oplan Tokhang even sa mga celebrities, Sola? Malinaw naman ang guidance talaga sa PNP. Celebrity ka man o hindi, basta make sure na may mga enough evidence sa inyo, caught in the act talaga. Kaya kung matatandaan mo siya, nung nahuli itong si Sabrina M, nakuhanan pa talaga siya sa surveillance video na talagang tumihiti siya ng shabu, at bago isinagawa ang bypass operation laban sa kanila. At itong si Sabrina M at si Miller ay talagang nahuli sila sa bypass at according to QCPD, sila mismo ang mga nag-abot ng syabong binili ng mga pulis na nagkunwaring buyer lang. So kung hanggang hindi raw talaga dumarating ang punto na hindi sila sumusuko at hindi sila ma-operate sa bypass, talagang mangyayari pa rin ang tokhang na gaya na lamang ng ginagawa nila sa mga ordinaryong pusher o user na nasa kanilang listahan. Cedric. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abdurrahman.